nakakalungkot na makikita na naman natin itong mga preparasyon na ito na ibibigay na naman ng isang Pilipino sa isang dayuhan na korte na hindi na tayo miyembro. Po yung nakikita nyo po dito sa kasalukuyang sitwasyon ngayon, may tuturing na ba itong meron constitutional crisis? Oo, Admar. Nakakalungkot na nangyayari ito. Makita natin na siguro nagulat sila na dumating si Senator Bato. Kaya nakita mo naman napakanipis ng majority ngayon. Maalis ang isa dyan, magiging 12. So mahirap yung galawan. Lahat very fluid yung political situation. At sinabi na ng ICC na nasa sa estado, 'di ba? Sinabi nung tagapagsalita nila nasa sa estado kung ibibigay si Senator Bato. Ako nakikiusap, pwede naman natin yan litisin dito at ang ating Korte Suprema at ang korte natin gumagana, mabagal pero gumagana. So nakakalungkot na makikita na naman natin itong mga preparasyon na ito na ibibigay na naman ng isang Pilipino sa isang dayuhan na korte na hindi na tayo miyembro. Opo, dito po sa mga ganap na ito, kaya ba itong mapigilan? Parang in control pa ba yung lalo na yung presidente po natin, or tingin mo may basbas talaga dito po, Prof? Tahimik siya simula Lunes, 'di ba? Ngayon ay Miyerkules na. Yung pagiging tahimik hindi maganda kasi nakita naman natin kung paano sinisira ang institusyon ng Senado. Para ang Senado pasukin ng mga taga-NBI at ganun-ganun na lamang ang pagiging behavior nila, nakakalungkot 'yun kasi isang branch ang Senado. Parang sinasabi mo na walang respeto ang executive branch sa co-equal branch nila at gagawin nila ang dapat nilang gawin. Hindi naman tumatakbo si Senator Bato sa responsibilidad. Yun nga lang, ang gusto lang niya, nagkaroon tayo ng resolution, nagkaroon tayo ng batas tungkol din sa mga pagbibigay ng mga Pilipino sa dayuhan. Sana hindi maulit yung illegal kidnapping or rendition na ginawa kay Presidente Duterte at ngayon ay gagawin sa isang senador ng bayan. Magandang hapon, si MJ po ito. Sinabi po